Madilim pa ang kalangitan nang magising si Karen Morales. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Sanay na ang katawan niya sa ganoong oras. Tahimik siyang bumangon mula sa lumang kama. Maingat na hindi magising ang kapatid niyang natutulog sa kabilang higaan. Ilang segundo siyang tumigil, nakatingin sa payapang mukha ng kanyang bunsong kapatid. "Mag-aral ka lang ng mabuti," bulog niya sa hangin. "Ako nang bahala sa lahat ng iba pa." Pagkatapos ay nagsuot siya ng simpleng jacket, tinirintas ng mabilis ang buhok at lumabas ng bahay. Sa dulo ng kanto, naroon ang maliit na panaderyang matagal ng bahagi ng buhay niya. Ang panaderya ni Aling Jenna. May ilaw na sa loob. "Maaga ka, Karen!" Bungad agad ng matinis ngunit masiyang boses nang pumasok siya. Si Aling Jenna yon ang may-ari ng panaderya. Isang matabang babae na mukhang hindi kailanman nawawala ng energy kahit madaling araw pa lang. Napangiti si Karen habang nagsusuot ng apron. "Magandang umaga po, Aling Jenna. Kasi po kapag nahuli ako, siguradong mapapagalitan niyo ako." "Ay nako, ikaw pa. Kahit magising ako ng 5:00, ikaw pa rin ang mauuna dito." Sagot ng matanda, sabay tawa sa kanya. "Sobrang sipag mo talaga kaya gustong gusto kita rito." Tahimik na napangiti si Karen habang hinahalo ang harina sa malaking mangkok. "Kailangan pong magsipag. Sa akin na lang po kasi umaasa ang kapatid kong si Junjun." Napatingin si Aling Jenna sa kanya. "Kamusta na nga pala ang kapatid mo?" Napabuntong hininga si Karen. Medyo kinakabahan nga po siya sa entrance exam na gagawin niya. Doon niya po kasi gustong pumasok ng high school sa science school. Matalino naman po siya, masipag mag-aral, kaya natutuwa po akong palaging nagtatrabaho dahil sa kanya. Napatawa si Aling Jenna. "Magaling nga yang si Junjun. Siguradong balang araw, aasenso rin kayo." Lumipas ang ilang minuto sa tahimik ngunit abalang ritmo ng panaderya. Para kay Karen, yun na ang normal na buhay niya. Minsan, naisip din niyang sana mas madali ang lahat. Sana buhay pa ang mga magulang nila. Sana hindi niya kailangan gumising ng ganito kaaga araw-araw. Pero hindi siya sanay magreklamo. "Karen, pakipwesto nga yung pandesal sa tray." Utos ni Aling Jenna. "Apo." Maingat niyang inayos ang maliliit na bilog ng pandesal sa metal tray. Sanay na ang mga kamay niya. Halos hindi na niya kailangang isipin ang galaw sa bakery na yon. Pagkatapos ay ipinasok niya ang tray sa oven. Lumipas ang ilang minuto, unti-unting kumalat sa loob ng panaderya ang mabangong amoy ng bagong lutong pandesal. Sabi ni Aling Nena habang humihinga ng malalim. "Eto talaga ang pinakamagandang amoy sa mundo. Kasi kapag naaamoy ng mga tao yan, siguradong bibili sila." Natawa si Karen. Bandang 4:00 ng madaling araw, nagsimula ng magkaroon ng kaunting galaw sa labas. May dumaan na tricycle. May nagwalis ng bakuran sa kabilang bahay. At eksaktong 4:30, may humintong jeep sa harap ng panaderya. Narinig ni Karen ang mahinang langit-ngit ng preno at ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito, medyo magulo ang buhok at nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. May hawak itong wallet sa kamay at mukhang bagong gising pa. Lumapit ito sa counter. "Magandang umaga. Pabili nga po ng 50 pesos na pandesal, saka 2 pack ng kape." Si Karen ang pinakamalapit sa counter, kaya siya ang lumapit. Hindi man lang siya masyadong tumingin sa mukha ng lalaki habang inaabot ang pandesal gamit ang sipit. 50 pesos na pandesal po," sabi ni Karen habang inilalagay yon sa papel. "Mainit pa po yan, kakalabas lang ng oven." Sumagot ang lalaki at bahagyang natatawa. "Oo nga, ang bango eh." "Sa kape po?" tanong niya pa. "Yung Nescafe Classic na lang, sabahan mo na rin ng asukal.
Mahaba-habang biyahe pa mamaya. Kailangan ng matapang na kape. May vending machine sa gilid, pero mayroon din silang mga tindang instant coffee at sila ang nagtitimpla. Malapit lang kasi sa sakayan ang bakery ni Aling Jenna. Habang iniaabot niya yon, nagsalita ulit ang lalaki na parang gustong makipagkwentuhan. Alam mo, miss, palagi akong bumibili rito. Masarap kasi ang mga tinda ninyong tinapay. Sabi ng driver na kasamahan ko, maganda raw yung nagtitinda rito. 100 pesos po lahat? Sagot na lang ni Karen. Walang gaanong emosyon sa boses. Napakamot ang lalaki sa ulo at tila namamangha sa kawalan niya ng interes. Napansin niya naman. Narinig niya rin, pero ilang beses na kasing may humihirit sa kanya ng ganoon. Sanay na siya na parang wala lang. Grabe, ang seryoso mo naman, miss. Saka nito iniabot ang bayad. Hindi sumagot si Karen. Tinanggap ng lalaki ang supot ng pandesal at ang iba pang binili nito. Paglabas nito sa may entrance, lumingon pa ang lalaki sandali sa loob ng panaderya na parang may gustong sabihin. Pero si Karen ay abala na ulit sa pag-aayos ng tray. Para sa kanya, isa lang yung karaniwang customer. Isa lang sa maraming taong dadaan, bibili ng pandesal at mawawala rin sa araw niya. Hindi niya alam na ang lalaking yon ay si Nado Ramirez na babalik pa kinabukasan at sa mga susunod pang umaga. Sa kabilang banda, madilim pa rin ang kalangitan nang magising si Nado Ramirez sa maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at yero sa gilid. Hindi pa sumisikat ang araw, pero sanay na ang katawan niya sa ganoong oras. Para sa isang jeepney driver, ang madaling araw ang simula ng laban sa buong maghapon. Humiga pa siya sandali sa kama, nakatingin sa kisame na may maliit na butas kung saan pumapasok ang malamig na hangin. Narinig niya ang mahinang ubo ng kanyang ina mula sa kabilang kwarto. Napabuntong hininga siya. Okay lang yan. Bulong niya sa sarili habang bumabangon. Isang pasada lang mamaya. May pambili na ulit ng gamot. Lumabas si Nado ng kwarto at dumiretso sa maliit na kusina. Naroon ang kanyang ina na nakaupo na sa bangko. Hawak ang tasa ng mainit na tubig. Aba, gising ka na pala, sabi ng kanyang ina. Napakamot si Nado sa ulo habang ngumingiti. Nay, kung hindi ako gigising ngayon, sino magpapaaral kina Lito at Nene? Ikaw ba? Baka mag-jeep ka pa. Napailing ang ina pero napatawa rin. Loko ka talagang bata ka. Kung kaya ko lang magmaneho ng jeep baka matagal na kitang pinahinga. Lumapit si Nado at kumuha ng tinapay sa mesa. Nay, pahinga ka na lang. Ako nang bahala sa lahat. Basta ikaw, alagaan mong sarili mo. Kapag nagkasakit ka palalo, lagot ako kay Doc. Baka singilin ako ng triple. Umiling ang kanyang ina. Hindi ako nag-aalala sa sarili ko, anak. Ikaw ang iniisip ko. Halos wala ka ng pahinga kakapasada. Napangiti si Nado habang kinakagat ang tinapay. Nay, kung pahinga ang pag-uusapan, mas nakakapagod makinig sa sermon mo kaysa magmaneho ng jeep buong araw. Napatawa ito ulit. Ewan ko sa'yo, ang loko-loko mo talagang kausap. Lumabas si Nado ng bahay, dala ang susi ng jeep. Nakatigil yon sa tabi ng daan. Medyo luma na pero maayos pa rin ang makina. Parang matagal na niyang kaibigan ang jeep na yon. Hinaplos niya ang manibela bago paandarin. Hoy partner, huwag mo akong ipahiya ngayon Kung masisira ka sa gitna ng pasada, baka tulak ako ng tulak buong araw. Pagkatapos ay pinihit niya ang susi. Umugong ang makina. Yan, mabait ka talaga kapag madaling araw. Makalipas ang ilang minuto, umaandar na ang jeep sa tahimik na kalsada. Pero bago siya pumunta sa terminal, may isang lugar na lagi niyang pinupuntahan. Ang maliit na bakery sa kanto. Huminto siya sa harap noon at pinatay ang makina. Mula sa labas pa lang,
Naamoy na niya ang amoy ng bagong lutong mga tinapay. Napangiti siya. Ay nako, kung may asawa akong ganito magluto ng pandesal, siguro tataba ako ng sobra. Ang hilig ko pa naman sa mga tinapay. Pumasok siya sa panaderya. Nakita niya agad si Karen sa loob. Naka-apron ito at abalang nag-aayos ng tray ng tinapay. Napansin niya ang bahagyang pawis sa noo nito at ang pagod na nakatago sa mga mata. Pero may maliit pa rin ngiti sa labi habang nagtatrabaho. Hindi niya maiwasang tumigil sandali. Grabe naman, parang hindi napapagod ang babaeng to. Saka, ang ganda-ganda pa rin kahit pawisan. Lumapit siya sa counter. Magandang umaga ulit. Tumango lang si Karen habang kinukuha ang sipit. Magandang umaga po. Ilan po? Napakamot si Nado sa ulo bago sumagot. Alam mo miss, parang alam mo na yata ang order ko araw-araw. Kung tutusin, pwede mo na akong bigyan ng loyalty card dito sa panaderya. Kapag nakasampung bili ako ng pandesal, libre na siguro yung isa. Saglit na napahinto si Karen bago ito napangiti ng bahagya. 50 pesos pa rin po ba? Umawang ang kanyang bibig. Namamangha siya nang ngumiti ito. Yun kasi ang unang beses na ngumiti sa kanya ang dalaga. Oo, Sagot ni Nado habang tumatawa. sa kape, alam mo na rin. Tahimik na nagbalot si Karen ng mga pandesal. Habang ginagawa nito yon, nagsalita ulit si Nado. Gusto niya talagang makipagkwentuhan. Gusto niyang subukan. Nais niyang makipagkilala kay Karen, kaya hangad niyang huwag na sana itong magsungit. Alam mo, miss, minsan iniisip ko kung bakit parang hindi ka napapagod. Araw-araw kitang nakikita dito ng madaling araw. Parang ikaw pa yata ang mas maaga sa araw gumising. Kung ako lang yan, baka 2 linggo pa lang nag-resign na ako. Saglit na tumingin si Karen sa kanya. Sanay na po ako sa trabaho sa bakery. Nanlaki ang mga mata ni Nado. Nagulat na tumugon ang dalaga. Napasandal siya sa counter para mas marinig pa si Karen. Kaya nga Sagot ni Nado at medyo sumasaya ang pakiramdam. Pero kahit sanay ng katawan, napapagod pa rin ang tao. Kaya nga ako, kapag masyadong mabigat ang araw, ginagawa ko nalang biro ang lahat. Para kahit papano, hindi ko maramdaman na mahirap ang buhay. Inabot ni Karen ang supot ng mga pandesal. Bayad mo. Habang kinukuha ni Nado ang bayad, napatingin siya sandali sa mukha ni Karen. Lihim siyang napangiti. Kapag ganoong mukha ang nakikita niya sa umaga, parang sisipagin talaga siya buong maghapon. Daig niya pa ang uminom ng energy drink. Alam mo, miss, minsan iniisip ko kung paano mo nagagawang ngumiti kahit mukhang pagod ka na. Kasi kung ako yan, baka nakasimangot na ako buong araw. Pero ikaw, parang may sariling ilaw kahit madaling araw pa lang. Hindi niya napigilang sabi. Gusto niyang punahin kung bakit sa kanya lang ito nakasimangot nitong mga nakalipas na araw. Kapag naman sa ibang customer, nakikita niyang nakangiti ito. Gusto niya tuloy isipin na special siya. Napakamot agad si Nado sa ulo at biglang natawa. Oh, pasensya na. Minsan kasi napapadaldal ako. Baka isipin mo tuloy na baliwang bumibili ng mga pandesal ninyo rito. Umiling si Karen. Hindi naman po. Napangiti si Nado pero maya-maya'y tumahimik din siya. Sa kanyang loob-loob, alam niyang hindi niya dapat masyadong kinakausap ang babae. Para sa kanya, si Karen ay parang isang bagay na masyadong malinis para sa mundo niyang puno ng alikabok, usok ng tambutso at ingay ng kalsada. Salamat! Sabi niya habang kinukuha ang supot. Salamat din po. Lumabas siya ng panaderya at bumalik na sa jeep. Habang umaandar papunta sa terminal, kinakain niya ang mainit na pandesal. Pero sa isip niya, bumabalik pa rin ang imahe ng babae na nasa loob ng panaderya. Napabuntong hininga si Nado. Ay naku Nado, tigilan mo na nga. Babae yun na mas deserving ng lalaking may opisina, may kurbata, at hindi amoy diesel buong araw.
Masyadong maganda para patulan ka. Saglit siyang natawa. Ikaw, amoy tambucho. Umiling siya at tinapik ang manibela. Sige na nga partner, pasada na tayo. Pero kahit gaano niya piliting alisin sa isip niya, hindi pa rin niya maiwasang umasa na bukas ng madaling araw makikita niya ulit si Karen sa bakery na yon. Samantala, lumipas ang ilang araw na halos pare-pareho ang takbo ng umaga sa bakery. Pero may isang bagay na napansin si Karen. May isang tao na parang parte na rin ng umaga niya. Eksaktong 4:30, laging may jeep na humihinto sa harap ng panaderya. At laging may isang lalaking papasok na parang bagong gising pero nakangiti na agad. At sa paulit-ulit nitong pagpunta, nalaman niyang Nado ang pangalan nito. Sa umagang yon, abala si Karen sa paglalagay ng mga pandesal sa tray nang marinig niya ang pamilyar na langit-ngit ng preno ng jeep sa labas. Hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Eksaktong oras na naman, makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto ng bakery. At syempre, nandito na naman ang pinakaunang customer ng panaderyang to. Handang tumikim ng pinakasikat na pandesal. Napailing si Karen habang lumilingon. Ang corny mo talaga? Noong una, aaminin niyang nagsusungit siya. Pero dahil nasanay na siya rito na pabalik-balik, nakikipagbiruan na lang talaga siya. Magandang umaga, bati ni Karen. Lumapit si Nado sa counter habang iniinat ang mga braso na parang bagong gising pa rin. Magandang umaga rin, Karen. Wala na, buo ng araw ko. Bumati ka na. Napangiti si Karen habang kinukuha ang sipit. Pandesal pa rin ba? Oo. Pero 6 na piraso lang. Gusto kong subukan ng Spanish bread. Ikaw ang gumawa, di ba? Inilagay ni Karen ang 6 na pandesal sa supot. Oo, ako nga. Sabihin mo sa akin kapag nasarapan ka ha. Hinahayaan na kasi ako ni Aling Jenna na sumubok ng ibang tinapay. Saka medyo nagsisimula na rin ako sa cake. Natutuwa na siyang makipagkwentuhan kay Nado. Kahit maliliit na bagay, pinapakinggan nito. Kapag may gagawin siyang bagong tinapay, sobrang supportive pa sa kanya. Halatang masayahin din ang binata kaya magaan kausap. Hindi pa rin ako makapaniwala na kinakausap mo ako ng ganito. Kasi minsan, kapag nakikita kita dito na sobrang abala, iniisip ko kung may oras ka pa bang tumawa o puro trabaho na lang. Sabi pa sa kanya ni Nado. Tipid na ngumiti si Karen. Pasensya ka na, masungit talaga ako kapag hindi ko gaanong kakilala. Tumatawa naman ako, sanay na ako sa trabaho. Simula nang mawala ang mga magulang namin, kailangan talagang gumalaw. May kapatid pa akong nag-aaral, kaya hindi pwedeng magpahinga lang ako. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na ako natatawa o nagbibiro. Minsan nga, kapag ako lang mag-isa dito, kinakausap ko pa ang oven. Napatawa si Nado ng malakas. Talaga? Pareho pala tayo. Kinakausap ko yung jeep ko na parang tao kapag ayaw makisama. Anong sinasabi mo sa oven? Nagkibit balikat si Karen. Sabi ko lang, huwag susunugin ang mga tinapay namin. Pareho silang natawa. Unti-unti, parang naging natural na sa kanila ang ganoong usapan tuwing umaga. Mas inaagahan pa nga ng binata. Nang sa gayon ay hindi sila naaabala ng mga customer na bumibili kapag umaga. Sa kabilang dako, kapag nagmamaneho si Nado Ramirez papunta sa pamilyar na kanto ng bakery, napansin niya na may nakaparadang maliit na delivery truck sa harap ng tindahan. Huminto siya sandali sa jeep at napakamot sa ulo. Aba, mukhang may malaking delivery ngayon ah. Bulong niya sa sarili habang pinapatay ang makina. Pagbaba niya ng jeep, narinig niya ang boses ni Aling Jenna sa loob ng bakery. Nako iho, pakibaba na lang dyan sa may gilid. Mabigat yan ah, dahan-dahan. Sumilip si Nado sa loob at nakita niya ang 2 lalaki na naglalapag ng malalaking sako ng harina sa labas ng panaderya. Sa tabi ng mga ito, si Karen ay nakatayo at tila nag-iisip kung paano ipapasok ang mga yon sa loob.
Napansin niya agad ang paraan ng pagtingin ni Karen sa mga sako. Napailing si Nado. Ay nako, mukhang may balak pang magbuhat tong magandang babae na to. Lumapit siya sa mga ito nang hindi nagsasalita. Isa sa mga lalaki ang nagsalita habang ibinababa ang isang sako. Miss, dito na lang namin iiwan yung mga harina. Kayo na lang ang mag-ayos sa loob. Kasi may isa pa kaming delivery sa kabilang barangay. Nagrereklamo na kasi. Pasensya na po ulit. Tumango si Karen. Opo, salamat po. Pag-alis ng truck, naiwan sa labas ang 6 na malalaking sako ng harina. Tahimik na tinitigan ni Nado ang mga yon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Karen. Magandang umaga, Karen. Napalingon si Karen at bahagyang nagulat. Magandang umaga, Nado. Tumango si Nado sa mga sako sa sahig. Plano mo bang buhatin lahat yan ng mag-isa? Medyo nahihiyang ngumiti si Karen. Unti-unti siguro, napakunot ang noo ni Nado. Unti-unti? Karen, hindi yan pandesal na ililipat mo lang sa tray. Mukhang kaya kang patumbahin ng isang sako pa lang. Ang liit pa ng mga braso mo. Bahagyang natawa si Karen. Kakayanin ko naman siguro. Napailing si Nado habang naglalakad papunta sa pinakamalapit na sako. Ako nang magbubuhat nito para sa'yo. Tulungan na kita. Bago pa makapagsalita si Karen, binuhat na ni Nado ang unang sako at ipinasok sa loob ng panaderya. Napakurap si Karen. Sandali lang, hindi mo na kailangang... Ngumiti si Nado habang inilalapag ang sako sa sahig. Karen, jeepney driver ako. Kung hindi ako sanay magbuhat, baka matagal na akong nagpalit ng trabaho. Lumabas ulit siya para kunin ang isa pang sako. Bago ako maging jeepney driver, naging kargador muna ako sa palengke nung binatilyo ako. Marami-rami akong pinasok na trabaho. Napangiti si Karen. Halata naman sa'yo na sanay ka sa trabaho. Ang sipag mo rin. Ibinaba niya ang sako. Siguro, kaya nagustuhan niya si Karen kasi alam niyang masipag din. Gusto niya pa naman ng babae na sobrang sipag. Salamat ha. Sabi ni Aling Jenna, libre na raw kita sa bibilhin mo. Nakangiting sabi ni Karen. Hindi na naman kailangan pero sige. Pumasok ito sa counter at naglagay ng mga tinapay sa supot. Akala ni Nado, iaabot nito sa may counter pero lumabas pa talaga ito para makalapit sa kanya. Eto ng mga tinapay, may hawak pala itong isang tuwalya sa kamay nito. Saka, magpunas ka, pawisan ka na. Napangiti naman siya at medyo nagbiro. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpunas sa akin. Agad namang namula ang mga pisngi nito. Nado, mahina siyang tumawa. Joke lang. Huwag mo na akong bigyan ng towel. Meron naman ako sa loob ng jeep. Kinuha niya ang supot. Kumuha siya ng isang Spanish bread. Kumagat siya roon pero natigilan siya sa pagnguya. Tinaas ni Karen ang kamay at pinunasan ang pawis niya gamit ang tuwalya. Pawisan ka na. Napakagat labi si Karen at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Sandaling natigilan si Nado. Ang kaninang kagat niya na Spanish bread ay tila nanigas sa loob ng bibig niya, habang pinagmamasdan ng dalaga na nakatayo sa kanyang harapan. Amoy niya ang mahinang halimuyak ng sabon sa balat nito, at nakikita niya ang mahabang pilikmata nito na bahagyang kumakampay tuwing yuyuko ito para punasan ang kanyang noo. Pawisan ka na? Mahina ulit na sabi ni Karen habang dahan-dahang pinapahid ang tuwalya sa gilid ng kanyang pisngi. Pakiramdam ni Nado, biglang uminit ang hangin sa paligid nila. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi naman siya sanay na may babaeng ganoon kalapit sa kanya, lalo na't ganitong kusa itong nag-aalaga. Napakagat siyang muli sa tinapay para lang may gawin ng bibig. Pero sa totoo lang, hindi na niya malasahan ang kinakain. Karen, namamaos ang boses na sabi ni Nado. Napatingin ito sa kanya. Saglit siyang nag-isip, saka napangisi. Ano pa bang pwedeng ipunas dyan?
Kunwari ay inosente ang tono niya, pero may kislap ng biro sa mga mata niya. Hindi agad naintindihan ni Karen. Ano? Tanong nito habang patuloy na pinapahid ang tuwalya sa leeg niya. Bahagyang yumuko si Nado sa kapabulong na nagsabi. Pawisan na rin kasi ang singit ko. Baka pwede mo ring punasan. Napaatras si Karen na parang napaso. At sa susunod na sandali, bigla itong napahagalpak ng tawa. Grabe ka talaga, Nado. Halos hindi na ito makapagsalita dahil sa pagtawa. Ano ba yan? Ang bastos ng joke mo. Napakamot si Nado sa batok habang natatawa na rin. Totoo naman Ang init kaya ng panahon. Nagbuhat pa ako ng sako. Patuloy sa pagtawa si Karen. Halos napapahawak na ito sa tiyan. Akala ko pa naman. Akala mo ano? Tanong ni Nado. Wala. Mabilis na sagot ni Karen pero lalo lang itong natawa. Napansin ni Nado kung gaano kagaan sa pakiramdam pakinggan ang tawa nito. Hindi yun pilit, hindi rin mahinhin na pakipot na tawa. Talagang buong buo. At habang tumatawa ito, lalo niyang napansin kung gaano kaganda si Karen. Medyo napangiti siya habang nakatingin lang. Maya-maya, unti-unti ring humupa ang tawa ni Karen. Grabe ka talaga. Yung mga joke mo, wala talaga sa hulog. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaklose na customer. Customer lang? Kunwari, nagtatampo si Nado. Ano bang gusto mong tawag ko sa'yo? Pwede namang paboritong customer. Napailing si Karen pero halatang natutuwa. May gana ka pang mag-demand? Lumapit ulit ito ng kaunti at inabot ang tuwalya sa kanya. Ikaw nang magpunas, baka kung saan ka na naman makarating sa mga joke mo. Tinanggap niya ang tuwalya pero hindi pa rin nawawala ang ngisi sa mga labi. Sayang naman. Anong sayang? Akala ko pa naman tutulungan mo talaga akong punasan ng namamawis kong singit. Napairap si Karen. Kung alam ko lang na ganyan ka magbiro, hindi na kita pinunasan. Di sana mas pawis ako ngayon. Sagot ni Nado. Mas kawawa naman ako. Napabuntong hininga si Karen habang napapailing. Pero may maliit na ngiti pa rin sa labi nito. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Pareho pa rin silang napapangiti sa isa't isa. Parang pareho lang silang nag-iisip kung ano ang susunod na sasabihin. Si Nado ang unang nagsalita. Karen, napatingin ito sa kanya. Saglit siyang nag-atubili. Hindi siya sanay manghingi ng kung ano-ano sa babae. Lalo na't kakakilala lang nila. Wala pa rin siyang experience sa panliligaw. Hindi pa naman siya nagkakaroon ng girlfriend. Iniisip ko lang, baka pwede akong humingi ng kapalit. Saad ni Nado. Bahagyang nagulat si Karen. Kapalit? Ano ba yan? Date. Gusto ko sana ng date. Mag-date tayong dalawa. Natigilan si Karen. Hindi agad ito nakapagsalita. Napansin ni Nado kung paano bahagyang namula ang mga pisngi nito. Date? Ulit ni Karen. Tila hindi sigurado kung tama ang narinig. Tumango si Nado. Isang date lang. Pinaglaruan nito ang gilid ng tuwalya na hawak pa rin nito. Grabe ka rin. Ginagamit mo talaga yung pagtulong mo para manghingi ng date? Hindi naman ginagamit. Depensa ni Nado. Opportunity lang. Sayang Napangiti si Karen. Sige, day off ko sa Biyernes. Mag-date tayong dalawa. Parang lulundag ang puso niya sa saya. Hindi niya alam na ganun pala kasaya mapagbigyan ng babaeng gusto niya. Wala pa naman ang Biyernes. Sobrang nananabik na agad siya sa mga mangyayari. Biyernes ng hapon nang magkita sila. Habang naglalakad si Karen papunta sa maliit na waiting shed sa kanto. Pakiramdam niya, may kakaibang kabog sa dibdib niya. Hindi naman yon bonggang date. Alam niya yon. Simple lang. Pero kahit ganon, hindi niya maiwasang kabahan ng kaunti. Hindi naman kasi siya sanay. Mula nang mawala ang mga magulang nila,
Halos wala na siyang oras para sa sarili. Buhay niya ay umiikot na lang sa trabaho sa bakery at sa pag-aalaga sa kapatid niyang si Junjun. Kaya ngayong araw, pakiramdam niya ay parang may maliit na pahinga na ibinigay ang mundo sa kanya. Pagdating niya sa waiting shed, naroon na si Nado. Nakasandal ito sa isang poste. Nakasuot ng simpleng polo at maong. Nang makita siya, agad itong ngumiti na parang matagal na siyang hinihintay. Akala ko hindi ka na darating, sabi nito. Napangiti si Karen habang lumalapit. Bakit? Late ba ako? Umiling si Nado at mahinang tumawa. Hindi ka naman late. Maaga lang talaga akong dumating. Alam mo naman, kapag may hinihintay kang tao na gusto mong makasama, kahit saglit lang, parang gusto mong mas maaga kang dumating. Napailing si Karen pero may ngiti sa labi. Ang drama mo naman agad. Napakamot si Nado sa ulo. Hindi drama yon. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko, Karen. Mahina siyang tumawa. Yun ang gusto niya kay Nado. Sinasabi talaga kapag may gustong sabihin. Basta ba hindi makakaapekto sa damdamin ng ibang tao. Saglit siyang natahimik saka nagsalita. Saan ba tayo pupunta? Sa mall sa kabilang bayan, sagot ni Nado. May sinehan doon saka may mga kainan. Sumakay sila ng jeep. Habang nasa biyahe, tahimik si Karen habang nakatingin sa labas. Pero paminsan-minsan ay napapasilip siya kay Nado. Napansin nito yon. Bakit? Parang may gusto kang sabihin pero hindi mo sinasabi. Napailing siya. Wala naman. First time kong makipag-date. Kahit nung high school, wala. Ngumiti si Nado. Ako rin, first time. Tinanong ko pa ang kapatid ko kung saan ka magandang dalhin. Alam mo ang saya ko. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na talagang makaupo at maglakad ng walang iniintinding oras. Tumango si Karen. Limitado kasi ang mga oras natin. Siyempre, may trabaho tayo. Pero ngayon, day off mo, sabi ni Nado. Kaya bawal mag-isip ng trabaho. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa mall. Hindi yun malaking mall. Isang simpleng gusali lang na may ilang tindahan, sinehan at fast food. Dito na tayo kumain, sabi ni Nado habang itinuturo ang fast food restaurant. Tumango si Karen. Pagpasok nila, agad silang pumila sa counter. Anong gusto mo? Tanong ni Nado. Burger meal na lang, sagot naman ni Karen. Maglalabas na sana siya ng pera pero naunahan siya ng binata. Ito ang nagbayad sa lahat. Naisip niyang mamaya niya na lang ibibigay ang kanyang bayad. Pagkatapos nilang umorder, umupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Habang kumakain, napansin ni Karen na medyo tahimik si Nado. Parang hindi rin ito alam kung paano sisimulan ng usapan. Kaya siya ang unang nagsalita. Matagal ka na bang nagmamaneho ng jeep? Huminga ng malalim si Nado bago sumagot. Matagal na rin. Simula nang mawala si tatay. Simula nang magkasakit ang nanay ko. Kailangan ko nang maghanap ng paraan para kumita. May 2 kapatid ako na mas bata sa akin. Kaya kahit gusto ko sanang mag-aral noon, mas pinili kong magtrabaho muna para makatulong sa bahay. May sakit ang nanay mo? Tanong niya. Tumango si Nado. Mahina na ang katawan niya. Hindi na siya pwedeng magtrabaho. Kaya ako na lang ang bahala sa karamihan ng gastusin sa bahay. Napabuntong hininga si Karen. Parang pareho pala tayo. Napatingin si Nado sa kanya. Bakit naman? Simula nang mawala ang mga magulang namin, ako nang tumayong parang magulang ni Junjun. Bata pa siya noon at hanggang ngayon nag-aaral pa rin siya. Kaya kahit minsan ay pagod na ako sa trabaho sa panaderya, iniisip ko na lang na kailangan kong magpatuloy dahil wala naman kaming ibang aasahan. May mga tita naman kami, pero may sariling pamilya naman ang mga yon. Hindi rin sila araw-araw na palaging nandyan. Madali silang nagkasundo sa kanilang usapan. Pareho lang kasi sila halos ng pinagdadaanan sa buhay. Mahirap pero lumalaban pa rin sila para sa kanilang mga mahal sa buhay.
Napangiti si Nado pagkatapos uminom ng juice. Alam mo, Karen, kahit ngayon pa lang kita nakilala ng ganito, ramdam ko na napakalaki ng responsibilidad na dala mo araw-araw. Kaya kung minsan napapagod ka o napanghihinaan ng loob, sana maalala mo na may mga taong nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Isa na ako ron, Karen. Hindi niya inaasahan ang ganoong mga salita. Bahagya siyang napangiti. Na-appreciate ang binata sa lawak ng damdamin nito para sa ibang tao. Salamat, Nado. Matapos nilang kumain, tumayo na sila para umalis. Kinuha niya naman ang wallet at sinubukang magbayad kay Nado. Subalit agad siyang pinigilan nito. Ano yan? Tanong nito. Para saan? Pambayad ko. Umiling si Nado at mahinang tumawa. Hindi pwede na hati tayo. Ako ang nag-aya ng date na to, kaya natural lang na ako ang sasagot sa pagkain natin. Alam kong pareho tayong nagtatrabaho ng mabuti para kumita ng pera. At alam ko rin na hindi madali ang buhay mo. Pero hayaan mo naman akong gawin to para sa'yo kahit ngayong araw lang. Napakagatlabi si Karen. Pero hindi naman kailangan na ikaw lang. Gusto ko ng ganito. Date ito, kaya ako magpo-provide ng pera para sa mga gagastusin natin ngayon. Sagot ni Nado. Tinitigan niya ito. Halata sa binata na may provider mindset ito. Hindi siguro ito ang tipo ng lalaki na hahayaan ng babae o ang partner na mag-provide para rito. Mas lalong napangiti si Karen. Sige na nga. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila papunta sa sinehan. Habang naglalakad sa mall, pakiramdam ni Karen ay mas gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi siya sanay na may kasamang lalaki na kausap ng ganoon kahaba. Anong pelikula? Tanong ni Karen. Bahala ka, sagot ni Nado. Kung anong gusto mo, gusto ko na rin panoorin. Date ko to sa'yo, ikaw ang masusunod. Napatawa si Karen. Ang bait mo naman bigla. Hindi naman bigla, sagot ni Nado. Ganito na talaga ako. Alam mo yan, kahit nasa bakery lang tayo. Sa loob ng sinehan, tahimik lang silang nanonood. Pilit niyang iniintindi ang palabas kahit na nadedistract si Karen sa ibang couple na katabi nila. Yung iba, magka-holding hands, may nakaakbay at sila lang yata ni Nado ang nakaupo na parang mga tuod doon. Pagkatapos manood ng sine, naglakad pa sila sa loob ng mall. Habang naglalakad, nagpatuloy ang mahabang usapan nila tungkol sa pamilya, sa mga pangarap at sa mga simpleng bagay sa buhay. Kung may pagkakataon kang gawin ang gusto mo sa buhay mo, ano yun? Tanong ni Nado. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Siguro, gusto kong magkaroon ng maliit na bakery balang araw. Hindi man malaking negosyo pero sapat para hindi na kami mag-alala ni Junjun kung saan kukunin ang pang-araw-araw na gastusin. Ngumiti si Nado. Maganda yon. Ikaw? Tanong niya. Napakamot ito sa ulo bago nagsalita. Simple lang din naman ang pangarap ko. Gusto ko lang na gumaling ang nanay ko at makapagtapos ng pag-aaral ang dalawa kong kapatid. Kapag nangyari yon, pakiramdam ko ay sapat na ang lahat ng paghihirap ko. Tahimik silang naglakad sandali. Sa loob-loob ni Karen, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi engrande ang date nila. Hindi rin magarbo ang lugar. Pero habang naglalakad siya sa tabi ni Nado, pakiramdam niya ay parang matagal na niyang kilala ang lalaking ito. Sa pagkakataong yon, hindi lang siya kapatid na nag-aalaga. Hindi lang siya tendera sa bakery. Ngayong araw, si Karen lang siya na pinahahalagahan ng isang masayahing si Nado. Samantala, simula ng araw nang mag-date sila, ramdam niyang mas lalo silang naging malapit ni Karen. Mas naging open sila sa isa't isa. Maraming mga sandali at kwentuhan na napagsaluhan nilang dalawa. Isang umaga, madilim pa rin ang kalangitan nang makarating si Nado sa terminal matapos ang maikling paghinto niya sa bakery. Bahagyang umuusok ang tambucho ng jeep habang pinaparada niya yon sa pamilyar na pwesto sa gilid ng kalsada.
Pagbaba ni Nado ng jeep, agad siyang nakita ng isa sa mga kaibigan niyang driver. Uy, dumating na pala ang Romeo ng bakery. Sigaw ni Boyet mula sa mesa ng karinderya. Napailing si Nado habang papalapit. Ano na namang kalokohan yan? Ano? Ako na naman ang pinagchichismisan ninyo. Natawa ang isa pang driver na si Mang Tony. Uy, Nado, wag mo na kaming lokohin. Araw-araw ka raw dumadaan dun sa bakery sa kanto Huwag mong sabihing pandesal lamang ang dahilan. Napakamot si Nado sa ulo. Pandesal nga. Ano bang masama dun? Masarap ang pandesal nila. Napatawa si Boyet. Ganun ba? Baka na eksaktong 4:30 lagi kang dumadaan dun. Napailing si Nado. Routine lang yan. Habang inaabot ang mangkok ng sopas sa kanya, nagsalita ulit si Boyet. Alam mo, Nado, matagal na kitang kilala. Simula pa nung bago ka pa lang sa pasada. Pero ngayon lang kita nakita na parang may espesyal na dinadaanan bago pumunta sa terminal. Dati, diretso ka lang dito. Ngayon, may stopover ka na sa bakery. Napabuntong hininga si Nado habang kumakain ng sopas kasabay ng pandesal. Boyet, kung wala kang ibang gagawin sa buhay kundi obserbahan ang oras ng pagdating ko dito, baka kailangan mo na talagang maghanap ng bagong libangan. Ang tsismoso niyong lahat. Natawa ang mga driver sa paligid. Pero hindi pa rin tumigil si Mang Tony. Aba, seryoso ako. Kasi minsan dumadaan ako dun sa bakery na sinasabi ninyo. At alam mo kung anong nakita ko. Nakatayo ka dun sa counter habang kinakausap ang babae na parang hindi ka nagmamadali sa pasada. Samantalang dati, halos makipag-unahan ka pa sa pila. Napakamot si Nado sa kanyang batok. Nag-uusap lang naman kami. Kayo talaga, puro issue kayo. Ayun na nga, sigaw ni Boyet. Nag-uusap lang daw pero araw-araw. Tumawa ang lahat. Napailing si Nado habang humihigop ng sopas. Grabe naman kayo, sabi ni Nado, pero natatawa na rin sa mga pangaasar sa kanya. Hindi ba pwedeng bumili lang ako ng pandesal at makikipagkwentuhan ng kaunti? Ngumisi si Boyet. Lokohin mo ang lelang mo, Nado. Huwag kami. Alam naming pumoporma ka na. Natawa siya habang ngumunguya ng pandesal. Oo na, bakit ba? Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend kaya ito na nga Maganda siya, mabait, masipag. Lahat ng magandang bagay na pwedeng ilarawan sa isang tao, nandun na sa kanya. Ilang sandali pa ay tumigil na ang mga pangaasar sa kanya. Matiwasay na siyang nakakain ng sopas at pandesal na binili niya sa bakery kanina. Hindi nila opisyal na napag-uusapan ni Karen ang status nila. Pero malinaw naman na nagpapakita siya ng interes dito. Balak na niyang magsabi na manliligaw siya at hangad niyang sana ay piliin siya nito at hayaang makasama ito ng matagal. Sa kabilang banda, maagang natapos ang trabaho ni Karen sa bakery ng araw na yon. Pagdating niya sa maliit nilang bahay, napansin niyang may nakaparadang motorsiklo sa labas. Napakunot ang noo niya. May bisita? Bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa loob ng bahay, agad niyang narinig ang boses ng tiyahin niyang si Tita Lorna. Ay Karen, buti naman at dumating ka na. Napangiti si Karen ng bahagya habang inilalapag ang kanyang bag. Magandang hapon po tita, napadaan po kayo. Halika nga dito, sabi ni Tita Lorna habang tinatapik ang upuan sa tabi niya. May ipapakilala ako sa'yo. Napatingin si Karen sa lalaking nakaupo sa sala. Maayos ang suot nito. Nakasuot ng polo na mukhang mamahalin. Malinis na sapatos at relo na kumikislap sa pulso. Tumayo ang lalaki at ngumiti. Ahay, ako si Paulo. Bahagyang tumango si Karen. Karen, ngumiti si Tita Lorna na parang proud na proud. Karen, si Paulo ay anak ng kumare ko. Galing siyang Dubai. OFW siya doon. Engineer daw sa isang malaking kumpanya. Bahagyang napakunot ang noo ni Karen. Pero nanatili siyang magalang. Ganun po ba? Umupo ulit si Paulo habang nakatingin sa kanya. Actually, bihira lang akong umuwi dito sa probinsya.
Sobrang busy sa trabaho. Pero sabi ng nanay ko, sayang daw kung hindi ako makakakilala ng mga tao dito habang bakasyon ako. Kaya nung nabanggit niya ang tungkol sa'yo, sabi ko naman, bakit hindi? Napangiti si Karen ng maliit kahit medyo hindi siya komportable. Salamat po. Nabanggit ni Tita Lorna sa kanya na mag-asawa na siya. Noong una, hinayaan niya lang kahit wala pa talaga sa kanyang isipan. Kaya naisip niya na mukhang si Paulo ang sinasabi nitong binata na irereto sa kanya. Sumabat agad si Tita Lorna. Ay nako Karen, wag ka nang magpo. Halos magkasing edad lang naman kayo. Saka si Paulo mabait yan at napakasipag. Tumawa si Paulo. Hindi naman po ako ganun kasipag. Pero sinusubukan ko lang magtrabaho ng maayos para sa kinabukasan ko at ng pamilya ko po siguro in the future. Umupo si Karen sa kabilang upuan habang pinipilit maging kalmado. Tiningnan niya si Paulo. Mukha namang matinong lalaki at maayos talaga. Sobrang ideal guy para sa ibang babae. Maganda ang probinsya ninyo, sabi ni Paulo habang nakatingin sa paligid. Tahimik, ibang-iba sa buhay sa abroad. Tumango si Karen. Oo, sanay na kami sa tahimik na buhay dito. Probinsya pero medyo pa-city na rin. Sumandal si Paulo sa upuan. Sa Dubai kasi, halos lahat ng bagay ay mabilis. Mabilis ang trabaho, mabilis ang pera, at minsan parang wala ka ng oras para huminga. Pero maganda rin naman dahil may oportunidad. Kung magsisikap ka talaga, pwede kang makaipon ng malaki at makapagpatayo ng bahay, makabili ng sasakyan, o makapagnegosyo pagbalik mo dito sa Pilipinas. Tahimik na nakinig si Karen. Medyo nagkaroon siya ng interes doon. Pangarap niya rin kasi talagang mag-abroad. Gusto niyang medyo umasenso naman sila. Iniisip niya kung may maitutulong sa kanya si Paulo. Sumingit si Tita Lorna. Ay nako Karen, narinig mo ba yon? Hindi biro ang trabaho ni Paulo. Sabi ng nanay niya, malaki raw ang kinikita niya sa abroad. Saka malay mo, matulungan kanyang pumunta sa ibang bansa. Lalo na't marami na tong kilalang pwedeng lapitan. Bahagyang napangiti si Karen. Talaga? Posible? Posible kaya na matulungan mo ko? Tumango si Paulo. Oo naman, kung desidido ka. Bahagya siyang napangiti. Parang naakit na siya ngayong may oportunidad ng lumalapit. Matagal niya nang gustong mag-abroad. Muling nagsalita si Paulo habang nakatingin sa kanya. Pero syempre, mas masarap pa rin umuwi rito. Kailangan din ng taong uuwian. Kasi kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung wala kang pamilya o taong maghihintay sa'yo, parang kulang pa rin. Napansin ni Karen ang paraan ng pagtitig ng lalaki sa kanya. Parang may ibig sabihin. Medyo nailang tuloy siya. Natahimik muna si Karen sandali bago nagsalita. Siguro nga po. Ngumiti si Tita Lorna na parang hindi na makapaghintay magsalita. Sumabat ulit si Tita Lorna. Karen, anak, hindi naman sa nakikialam ako sa buhay mo. Pero alam mo naman na hindi ka na bumabata. Kailangan mo na ring isipin ang kinabukasan mo. Hindi pwedeng puro trabaho sa bakery at pag-aalaga sa kapatid mo lang ang iniisip mo. Bahagyang napabuntong hininga si Karen. Tita, okay lang naman po ako. Ay nako, sagot ni Tita Lorna habang umiiling. Hindi yan ang punto ko. Ang sinasabi ko lang, kailangan mo rin ng lalaking makakasama mo sa buhay. Yung may kakayahang magbigay ng seguridad. Hindi yung araw-araw kayong mag-aalala kung may pera ba o wala. Natahimik si Karen. Hindi niya alam kung paano sasagot. Aware naman siya sa gustong ireto ni Tita Lorna. Gayunpaman, medyo nagugulat siya. Para kasing iginigiit na agad na tanggapin niya. Parang ayaw siyang bigyan ng pagkakataon na makilala muna si Paulo. Sumabat si Paulo at medyo mahinahon na ang tono. Actually, naintindihan ko naman ang sinasabi ng tita mo. Hindi naman masama ang simpleng buhay. Pero kung may pagkakataon kang magkaroon ng mas maginhawang kinabukasan, bakit hindi mo subukan? Lalo na kung may taong handang magtrabaho para doon.
Napatingin si Karen sa mesa. Pakiramdam niya parang may mabigat na hangin sa loob ng bahay. Maganda naman nga ang ino-offer ng mga ito. Pero para siyang binubulaga. Sobra siyang na-overwhelm. Masaya naman ako sa simpleng buhay, sabi niya ng mahina pero malinaw. Gusto kong mag-abroad pero kaya ko rin makontento sa simpleng buhay. Ngumiti si Paulo. Maganda yan. Pero minsan, ang simpleng buhay ay pwedeng maging mas maganda kung may dagdag na oportunidad. Sumingit ulit si Tita Lorna at hinawakan pa ang kanyang kamay. Kaya nga, ipinapakilala kita kay Paulo. Mabait yan at higit sa lahat, may maayos na trabaho. Hindi tulad ng ibang lalaki dito sa atin na puro tambay o walang direksyon. Napansin ni Karen ang diin sa huling salita. Hindi niya alam kung bakit, pero may isang mukha ang biglang sumagi sa isip niya. Bigla niyang naalala si Nado. Tita, sabi niya habang pinipilit na ngumiti. Hindi naman po siguro kailangan magmadali. Tumango si Paulo. Hindi naman. Pero pwede naman tayong magkakilala muna. Wala namang masama doon. Napatingin si Karen dito. Oo, mas okay na ganon. Oo, sabi ni Paulo habang nakangiti. Habang nandito pa ako sa probinsya, baka pwede kitang yayain lumabas paminsan-minsan. Kumain, maglakad sa plaza, o kahit magkape lang. Para naman makilala natin ang isa't isa ng mas maayos. Hindi agad nakasagot si Karen. Hindi siya sigurado kung ano ang mararamdaman. Hindi naman masama ang lalaki. Magalang si Paulo, maayos ang buhay. Pero may kung ano na hindi niya maipaliwanag na pakiramdam. Parang hindi siya komportable. Kahit nakatingin sa kanya si Tita Lorna na parang hinihintay ang sagot niya. Alam niyang nag-effort pa ito para maghanap ng irereto sa kanya. Kaya ngumiti siya ng bahagya. Sige, kung may oras, agad na lumiwanag ang mukha ni Tita Lorna. Ayan, mabuti naman. Tumango si Paulo. Salamat, ipapasyal kita. May sasakyan ako. Pupunta tayo kahit saan mo gusto. Tahimik na ngumiti si Karen. Pero sa loob-loob niya, parang may maliit na bahagi ng sarili niya na nagtatanong. Kung bakit hindi siya masaya, gayong parang mukhang perpekto ang lahat. Sa kabilang banda, mainit na ang sikat ng araw nang makarating si Nado sa terminal, matapos ang halos buong umaga ng pasada. Mabigat ang trapiko sa bayan at ang mga pasahero ay parang walang tigil sa pagdating. Ipinark niya ang jeep sa pamilyar na pwesto sa terminal at pinatay ang makina. Huminga siya ng malalim habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ay, salamat, bulong niya sa sarili. Parang oven ang jeep kapag tanghali. Bumaba si Nado at dumiretso sa karinderyang malapit sa terminal, kung saan madalas nagtitipon ang mga driver para kumain o mamahinga. Naroon na sina Boyet, Mang Tony at dalawa pang driver na nagkukwentuhan habang kumakain ng pansit at buns. Uy, Nado! Sigaw agad ni Boyet nang makita siya. Halika dito! Lumapit si Nado at umupo sa bakanting upuan. Ano yan? Tanong niya habang kumukuha ng baso ng tubig. Mukhang seryoso ang meeting ninyo ah. Ngumisi si Mang Tony. May usapan lang. Paano kasi, Nado? Kanina may narinig akong balita dun sa may kanto ng bakery na lagi mong dinadaanan. May bagong lalaki raw na madalas makita dun sa may malapit sa bakery. Dung bahay dun. At ang sabi ng mga kapitbahay, galing daw sa Dubai. Hindi agad nagsalita si Nado. Tahimik lang siyang uminom ng tubig. Talaga? Tumango si Boyet. Oo, OFW daw. Engineer pa yata. Maayos ang damit. May motor at mukhang may pera. Sumabat si Mang Tony habang nakasandal sa mesa. At ang sabi pa ng isang tendera dun sa kanto, ipinakilala raw siya sa isang babae dun sa lugar. Alam mo kung sino? Umawang ang bibig ni Nado. Hindi niya alam kung bakit, pero parang alam na niya ang sagot. Ano? Tanong niya. Ngumisi si Boyet. Kay Karen,
may ibang nanliligaw sa gusto mong babae. Parang sandaling tumigil ang hangin sa paligid. Pero hindi yon ipinakita ni Nado. Tumawa siya ng mahina. Ganun ba? Sumandal siya sa upuan na parang walang pakialam. Kahit ang totoo, nawiwindang na ang kalooban niya sa impormasyon na may ibang nanliligaw na kay Karen. Paanong hindi siya mababahala? Hindi niya pa nakikita. Alam niya na agad na mas may ibubuga pa ang lalaking yon kaysa sa kanya. Ano naman ngayon? Tanong pa niya, medyo tinatago ng kayabangan ang takot na nararamdaman. Napatingin sa kanya ang mga driver. Para bang tinitingnan kung totoo ang reaksyon niya. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Sumagot si Mang Tony. Mukhang may nanliligaw na sa kanya. Nanliligaw ka na ba ron? Hindi pa naman. Saka baka hindi na. Wala na akong balak. May nanliligaw na palang iba. Sambit ni Nado na parang wala lang. Huminga ng malalim bago sumingit si Boyet. Kung iisipin mo, hindi na nakakagulat. Maganda naman yung babae. Mabait pa. Saka kung OFW nga yung lalaki, siguradong may maayos na buhay na yun. Hindi tulad nating mga driver na umaasa lang sa boundary araw-araw. Tahimik si Nado habang nakikinig. Alam niya naman yon. Nitong mga nakaraang buwan, wala siyang ibang iniisip kundi ang damdamin niya kay Karen. Kung papaano niya ipapakita ang kanyang pagkagusto sa simpleng paraan. Sa loob ng dibdib niya, may kung anong mabigat na pakiramdam na dahan-dahang umuusbong pero ngumiti lang siya. Di mabuti, sabi niya sa mga ito. Bagay sila. Mabuting babae si Karen. Bagay sa kanyang mga ganong klase ng lalaki. Napakunot ang noo ni Boyet. Wala kang reaksyon? Wala kang gagawin? Akala ko ba gusto mo yun? Ano ba dapat ang reaksyon ko? Sagot ni Nado habang kumukuha ng tinapay sa plato. Hindi naman ako nanliligaw. Nagkatinginan ang mga driver at muling nagsalita si Mang Tony. Pero akala namin may gusto ka sa kanya. Napatawa si Nado. Akala nyo lang yon, wala talaga. Trip ko lang naman makipagkwentuhan. Bakit? Kapag ba nakikipagkwentuhan, gusto na agad? Sumandal si Nado sa mesa at muli pang natawa. Ang issue nyo kasi, bumibili lang naman ako ng pandesal doon tuwing umaga. Nagkukwentuhan lang kami minsan. Pero hanggang doon lang yun. Hindi naman ibig sabihin na may kung ano na agad. Hindi lahat ng pakikipag-usap sa babae ay love story. Kaya wag nyo na akong asarin doon. Nanahimik ang mga kaibigan niya. Parang walang masabi ang mga ito sa sinasabi ni Nado. Mahirap nga namang maniwala. Lalo na at nung nakaraan lang, pangiti-ngiti lang siya habang tinutokso kay Karen. Pero hindi pa rin kumbinsido si Boyet. Pero aminado ka na maganda siya. Tumango si Nado. Oo naman, magandang maganda. Di natural lang na magkagusto ka. Napailing si Nado. Hindi lahat ng maganda ay kailangang gustuhin. Tumawa si Mang Tony. Ang dami mo pang sinasabi. Hindi nakasagot si Nado. Marami siyang sinasabi para itago na insecure siya. Ayaw niya lang namang magpadala sa kanyang mga emosyon. Napabuntong hininga si Nado. Kung totoo man na may nanliligaw sa kanya na galing sa Dubai, di mas mabuti. Ibig sabihin, may lalaking kayang magbigay sa kanya ng mas maayos na buhay. Napakamot si Boyet sa ulo. Pero, hindi mo ba siya gusto? Tumingin siya sa mesa para hindi mahalata ang mata niya. Hindi. Saka tingnan nyo naman ako. Amoy diesel buong araw. Pawis at alikabok ng kalsada ang kasama ko. Kung ako ang pipiliin ng isang babae kaysa sa isang engineer na galing sa Dubai, baka sabihin ko pa sa kanya na magpatingin siya sa doktor. Walang natawa sa kanyang mga kasama. Sige na nga, sabi pa ni Nado. Magpapasada pa ako. Lumakad siya pabalik sa jeep, pero habang naglalakad, hindi mawala ang bigat sa dibdib niya. Parang may maliit na bahagi ng araw na biglang nag-iba. Sumakay siya sa jeep at umupo sa driver's seat. Tinapik niya ang manibela. Partner, ang sakit ng puso ko ah. Tahimik ang paligid ng terminal habang ang iba pang jeep ay umaandar papunta sa kani-kanilang ruta.
Huminga siya ng malalim. Siguro, tama lang to. Napatingin siya sa malayo kung saan nagsisimulang lumamlam ang sikat ng araw. Kung may lalaking kayang bigyan siya ng mas magandang buhay, dapat doon siya. Hindi sa isang jeepney driver na katulad ko. Nang gabing yon, habang nakahiga siya sa kama sa maliit nilang bahay, matagal siyang nakatitig sa kisame. Samantala, naghihintay si Karen. Eksaktong 4:30. Karaniwan ay may isang jeep na hihinto sa harap ng panaderya. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero ilang araw na siyang hindi dinadaanan ni Nado. Kaya nang makita niya ito ng umagang yon, hindi niya napigilang mapangiti. Nandiyan na siya, pero iba ang kilos nito ngayon. Hindi ito nakasandal sa counter gaya ng dati. Hindi rin ito nakangiti ng maluwag na parang may bagong kwento. Lumapit lang ito sa counter. Magandang umaga. Bahagyang napakunot ang noo ni Karen. Magandang umaga. Kinuha niya ang sipit at nagsimulang magbalot ng pandesal. 60 pesos ulit? Tumango lang si Nado at parang hindi siya matingnan. Nagtataka siyang kumuha ng mga pandesal. Sanay na siya sa oras na yon, may kwento na agad ang lalaki tungkol sa mga pasahero nito, sa jeep o kung anong kalokohan sa terminal. Pero ngayon, wala siyang narinig. Kaya siya ang nagsalita. Hindi ka napadaan dito ng ilang araw Ngumiti si Nado ng bahagya. Nabisi lang. Sobrang tipid ng sagot ng binata. Bahagyang nadismaya si Karen. Gusto niya pang humaba ang usapan. Parang wala naman sa mood si Nado. Inabot ni Karen ang supot ng pandesal. Kape, bibili ka rin ba? Umiling si Nado. Hindi na. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi naman malaking bagay iyon, pero sobra siyang naaapektuhan sa pagiging tahimik nito. Inabot nito ang bayad. Inabot niya naman ang sukli. At bago pa makapagsalita si Karen ulit, lumabas na ito ng bakery. Napatingin siya sa pinto habang nagsasara yon. Ang bilis naman, bulong niya sa sarili. Bakit siya ganon? Baka nagmamadali lang. Pero kinabukasan, ganoon ulit. Pagdating ni Nado, diretso lang ito sa counter. Hindi na ito nagtanong kung kumusta ang araw niya. Hindi na rin ito nagkwento tungkol sa terminal o sa mga pasahero. Tahimik lang ito na bumibili. Parang normal na customer lang doon. Kahit si Aling Jenna, napapansin si Nado. Oy Karen, anong nangyari dun sa madaldal mong customer? Napatingin si Karen sa kanya. Sino po? Yung jeepney driver na laging nandito. Si Nado. Nagkibit balikat si Karen. Wala naman po. Napailing si Aling Jenna. Halos dati hindi na makaalis dito kakakwento. Ngayon parang may hinahabol na trend kung makaalis agad. Tahimik lang si Karen. Hindi niya rin alam kung bakit. Siguro po naging busy lang siya sa pasada. Minsan naman po talaga ganun ang mga driver, di ba? Kapag maraming pasahero o kapag mahaba ang pila sa terminal, kailangan nilang magmadali. Tumango si Aling Jenna. Ay, siguro nga. Pero habang bumabalik si Karen sa pag-aayos ng pandesal, hindi niya maiwasang isipin iyon. Bakit parang nagbago ang pakikitungo ni Nado sa kanya? Kinagabihan, nang makauwi siya, hindi na nagulat si Karen. Nandoon ulit si Paulo. May dala itong pagkain at mga bulaklak para sa kanya. Nakita niyang nakikipagkwentuhan ito kay Junjun. Si Junjun naman, halatang tuwang-tuwa sa presensya ng kanyang manliligaw. Good evening. Nakangiting bati ni Paulo. Gusto sana kitang puntahan sa bakery. Kaya lang, hindi ko alam kung anong oras ka matatapos. Saka nilalakad mo lang mula ron hanggang dito. Kaya nag-decide ako na maghintay na lang sa'yo. Marahang tumango si Karen. Salamat. Pero hindi mo naman kailangan na palagi akong puntahan. Pero tumawa lang ang binata. Sa tingin ko, kailangan kong gawin. Nanliligaw ako sa'yo, Karen. Kaya wag mo sanang pigilan ang mga bagay na ginagawa ko para sa'yo. Mataman niya itong tiningnan bago pagmasdan ang mga dala ni Paulo para sa kanya.
Na-appreciate niya naman ang lahat ng ginagawa nito. Nasisiyahan din talaga siya sa mga pagpapa-impress ng binata. Pero hindi talaga mawaglit sa kanyang isipan si Nado. Iniisip niya kung bakit bigla na lang itong hindi namamansin at biglang nanlamig. Alam niya na hindi naman ito nanliligaw. Pero sa mga sandaling magkasama sila, alam niyang may namumuong damdamin doon. Hindi lang nila nasabi sa isa't isa. Subalit ngayon, binibigyan siya nito ng magulong kilos. Hindi na alam ni Karen kung ano ang dapat isipin. Ayaw pa naman niya ng magulong kausap. Kung may gustong sabihin, gusto niyang sabihin agad sa kanya. Siya nga pala, nabanggit mo sa akin na day off mo bukas, hindi ba? Tanong ni Paulo sa kanya. Balak sana kitang ayain. Magtagaytay tayo. Naisip ko na baka hindi ka maging komportable kung tayong dalawa lang. Kaya sinabi ko kay Junjun na sumama. Mga 2 araw lang naman. Mag-hotel tayo para sulit ang pagpunta. Nagkatinginan sila ni Junjun. Nakita ni Karen ang saya sa mukha ng kanyang kapatid. Halatang excited itong sumama. Naiintindihan niya naman ang reaksyon na yon. Wala silang pera. Kaya wala pa silang nararating na malayong lugar na lagpas sa kanilang bayan. May trabaho pa kasi ako, hindi ba kaya ng 1 araw lang? Tanong ni Karen. Napanguso si Paulo. Marami tayong pwedeng puntahan. Hindi sapat ang 1 araw lang. Hindi ba pwedeng magpaalam ka sa amo mo? Sabi sa akin ni Tita Lorna, sobrang sipag mo raw. Puro ka nalang trabaho. Magbakasyon ka naman. Napakagatlabi si Karen. Parang nagdadalawang isip siya na pumayag. Gayunpaman, nakikita niyang natutuwa si Junjun. Hindi naman siguro masama na magbakasyon siya at hayaan si Paulo na ilibre silang magkapatid. Sige, magpapaalam ako. Pumunta tayo ng Tagaytay, sambit ni Karen. Sa pagkakataong yon, niyakap siya ng kanyang kapatid. Ate, salamat. Napangiti na lang si Karen. Masaya ang puso niya na makitang masaya si Junjun, kaya hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano. Susulitin niya na lang din yon. Samantala, mas iniiwasan na ni Nado si Karen. Noong una, hindi niya pa matiis at nagpapabalik-balik pa rin siya sa bakery. Pero nang sumunod na, mas pinigilan niya ang kanyang sarili. Umabot pa sa punto na iniiba niya ang ruta para lang hindi madaanan ang bakery. Para hindi matukso na masulyapan lamang ang dalaga. Pero minsan, sa kalagitnaan ng kanyang mga ginagawa, bigla niya pa ring naaalala si Karen. Bakit ba ang aga-aga? Ikaw na naman ang iniisip ko. Bulong niya sa sarili habang pinipikit ang mga mata. Bumangon siya at naghilamos. Pagkatapos ay lumabas ng bahay at nagtungo sa jeep niyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Hinaplos niya ang manibela. Halika na, partner. Maghanap tayo ng pasahero para may silbi naman ang pagising ko ng ganito kaaga. Pinaandaran niya ang makina. Umugong ang jeep sa tahimik na umaga. Sa loob ng ilang araw, nasanay na siyang umiwas sa rutang yon. Sa halip na dumaan sa kalsadang may bakery, dumediretso siya sa mas malayong barangay kung saan mas mahaba ang pasada. Hindi na nga siya kumakain ng pandesal para hindi maalala si Karen. Hindi niya kailangan maalala kung gaano siya kasaya noon kapag nakikita niya ito tuwing madaling araw. Habang nagmamaneho siya papasok sa bayan, nagsisimula ng gumising ang paligid. May mga tindahang nagbubukas, may mga estudyanteng naglalakad, at may mga nagmamadaling manggagawa. Huminto siya sa palengke para maghintay ng pasahero. Oh, sakay na! Sakay na! Sumakay ang isang matandang babae. Hanggang plaza lang, iho. Opo. Maya-maya ay nasa kalahati na ang mga sumakay. Doon na siya nagpatuloy sa pagmamaneho. Muli lang huminto para magsabay ng iba pang pasahero. Maya-maya, nakita niya ang isang maliit na kumpol ng tao sa gilid ng kalsada. May 2 taong nakatayo sa harap ng isang tindahan. Hindi niya sana papansinin, pero nang mapatingin siya, biglang bumagal ang tibok ng dibdib ni Nado. Ngumiti si Paulo habang may sinasabi,
at tumatawa si Karen ng mahina. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Nado. Hindi niya inaasahan na ganoon kasakit na makita yon. "Kuya, bayad po!" Bulalas ng isang estudyante sa kanya. Lumampas na ang jeep. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Tahimik siya habang nagmamaneho. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya ng mahaba. Di ayos. Bulong niya sa sarili habang pilit na pinapakalma ang dibdib. Ano bang inaasahan mo, Nado? Siyempre, dun siya mapupunta sa lalaking may kaya. Hindi naman pwedeng sa'yo na araw-araw lang nagbibilang ng bariyang kinikita sa pasada. Pinisil niya ang manibela. Mas mabuti na rin to. Pero kahit sinasabi niya yon, masakit pa rin. Kung tutuusin, wala naman siyang karapatan na magreklamo o masaktan. Kaibigan ko lang naman siya. Customer lang si Nado sa bakery. Kung may lalaking mas may kayang magbigay kay Karen ng magandang buhay, dapat lang na doon ito mapunta. Hindi naman pwedeng ipilit niya ang sarili sa isang tao kung alam niyang wala siyang maibibigay. Sa kabilang banda, naging masaya naman si Karen sa naging maikling bakasyon sa Tagaytay. Natuwa siya sa mga ginawa roon, lalo na si Junjun. Gayunpaman, habang nandoon, nakapag-isip-isip din siya. Marami siyang napagtanto. Na-realize niyang namimiss niya si Nado. Nandoon si Paulo pero si Nado ang hinahanap-hanap ni Karen. Hindi na siya mapakali. Kailangan niyang makausap ang binata pagka-uwi niya. Nang makabalik siya sa trabaho, ginawa naman niya kung ano ang dapat na gawin. "Aling Jenna," sabi niya, "pwede po bang mag-out ng maaga?" "Oo naman, wala na naman masyadong gagawin. Bakit? May lakad kayo ng manliligaw mo?" Bahagya siyang natigilan. Manliligaw niya nga pala si Paulo. Mabait naman talaga ang binata. Wala siyang masabing kapintasan. Gayunpaman, unfair dito na ine-entertain niya habang ibang lalaki naman ang laman ng kanyang isipan. Kaya kakausapin niya na lang ito kapag nakausap na muna si Nado. "May pupuntahan lang po ako sandali," sambit na lang ni Karen. "Sa terminal po ng jeep, may kailangan po kaming pag-usapan. May itatanong lang po ako kay Nado. Hindi ko na po kasi talaga kaya na parang bigla na lang kaming matatapos." Napangiti si Aling Jenna na parang may naintindihan. "Sige na, ako na munang bahala dito." "Salamat po." Hindi na siya nagpalit ng damit. Tinanggal niya na lang ang kanyang apron at hairnet. Naglakad siya palabas ng bakery. Medyo mabilis pa nga ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Nado kung makita niya naman ito. Pero alam niyang kailangan niyang malaman kung ano ba talagang mayroon sa kanilang dalawa. Pagdating niya sa terminal, maraming jeep ang nakaparada. May ilang driver na nakaupo sa bangko habang nagmemeryenda at nagkukwentuhan. Pagpasok niya sa lugar, napatingin agad ang mga ito sa kanya. Isang driver ang unang nagsalita. "Uy, may bisita tayo." Tumawa ang isa pa. "Parang pamilyar yan ah." Lumapit si Karen na medyo nahihiya. Magandang hapon po." "Magandang hapon rin." Sagot ng isang matandang driver. "May hinahanap ka ba, iha?" Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Nandito po ba si Nado?" Biglang nagtinginan ang mga driver. Pagkatapos ay sabay-sabay na napangiti. "Ay nako, hinahanap si Nado." Sumabat ang isa pa. "Uy, may naghahanap sa poging driver dito." Medyo nakaramdam ng hiya si Karen. Nahihiya siya na makausap ang mga ito. Hindi lang siguro siya sanay na puro lalaki ang makasalamuha. Ngumiti ang matandang driver. "Relax ka lang, iha. Kilala ka namin. Ikaw yung sa bakery." Tumango siya. "Opo." Nagpatuloy ang matanda habang nakangiti. "Alam mo, halos araw-araw kinikwento ni Nado ang pandesal niyo doon. Sabi pa nga niya, kapag hindi raw siya dumadaan doon sa umaga, parang kulang ang araw niya. Kaya medyo nagulat kami nang bigla siyang nagbago ng ruta nitong mga nakaraang linggo." Napakagat si Karen sa labi. "Talaga po?"
Tumingin ang matanda sa isang jeep na nakaparada sa dulo. Doon ang jeep niya. Napalingon si Karen. Nakita niya ang jeep na madalas huminto sa bakery. Pero wala siya dyan. Under maintenance kasi ang jeep na yan. Kaya ibang unit ang pinadala ng operator. Dagdag ng driver. Bumiyahe pa. Umawang ang bibig ni Karen. Pwede po ba akong maghintay? Nagkibit balikat ang matanda. Bakit ang hindi? Umupo siya sa isang bakanteng bangko sa gilid. Habang naghihintay, paminsan-minsan ay naririnig niya ang mahihinang bulungan ng mga driver. Lumipas ang ilang minuto, may isang jeep na pumasok sa terminal. Napatingin ang mga driver sa kanya. Oy, dumating na iha. Saad ng isa, kaya agad siyang napatayo. Bumaba si Nado mula sa jeep. Pagod ang mukha nito at medyo pawisan. Pero nang mapatingin ito sa bangko, bigla itong napatigil. Napalunok si Karen. Miss na miss niya na ito. Parang gusto niya na lang tumakbo at yumakap sa binata. Ayaw niya nang humingi ng kahit anong paliwanag. Lumapit ito ng dahan-dahan. Karen, anong ginagawa mo rito? Nado, saglit pa itong tumingin pero halatang hindi makatagal sa kanyang titig. Anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? May kailangan ka ba? May problema ako? Namamaos na sabi ni Karen. Biglang nagbago ang ekspresyon ng binata. Kung may problema, sabihin mo lang sa akin at tutulungan kita. Napangiti si Karen ng bahagya. Nagpunta lang ako para makita ka. Natahimik si Nado. Bakas ang gulat dito at napatingin sa mga kasamahan nito na nakikiosyoso. Agad namang nagwatak-watak ang mga driver. Kunwari ay may ibang ginagawa. Muling bumaling sa kanya si Nado. Para makita ko? Tumango siya. Oo, ilang linggo ka nang hindi dumadaan sa bakery. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa'yo. Bigla ka na lang nawala. Napakamot ito sa ulo. Kailangan mo pa bang malaman ang lagay ko? Bakit? Huminga ng malalim si Karen. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Kasi gusto kong malaman kung bakit hindi ka na dumadaan sa bakery. Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo ko? Anong ginawa kong mali para iwasan mo ko? Nanahimik bigla si Nado. Maya-maya ay pilit itong napangiti. Busy lang. Umiling si Karen. Hindi totoo yan. Kahit busy ka naman dati, nakakadaan ka pa rin sa akin. Naglalaan ka ng oras para makipagkwentuhan sa akin. Hindi na niya maitago ang pagtatampo sa kanyang himig. Ilang linggo rin naman niya yung kinimkim. Kaya ilalabas na lahat ni Karen. Napabuntong hininga si Nado bago nagsalita. Karen, alam mo naman siguro kung bakit. Ayokong makaabala. Saka may bago kang manliligaw. Ayokong makaistorbo o baka kung ano ang isipin niya. Napakagatlabi ulit si Karen. Gusto niyang sabihin na wala naman siyang gusto kay Paulo. Hindi naman kailanman nakakaistorbo sa kanyang buhay si Nado. Napapaligaya nga siya nito palagi. Napangiti pa rin sa kanya si Nado. Nakita ko kayo ni Paulo sa bayan. Mukhang masaya kayong nagkukwentuhan. Naisip ko na baka mas mabuti nang lumayo ako bago pa ako masanay na makita kang may ibang lalaki na kayang magbigay sa'yo ng buhay na hindi ko naman kayang ibigay. Kahit nagmamaneho pa ako ng jeep buong araw o buong gabi, hindi ko kayang tapatan ng nanliligaw sa'yo, Karen. Umawang ang bibig ni Karen. Nado, hindi siya makapaniwala na gano'n na pala ang mga naiisip ng binata. Kung alam niya lang, pinatatag niya na sana ang damdamin nito. Hindi pa naman kasi sa kanya malinaw na gusto siya ni Nado. Kaya hindi niya rin alam kung paano kikilos sa mga pinaparamdam nito. Nagpatuloy pa si Nado. Hindi naman ako galit. Hindi rin ako nagtatampo. Alam ko lang ang lugar ko. Isa lang akong jeepney driver na araw-araw nagbibilang ng bariyang kita sa pasada. Ikaw, mas deserve mo ang buhay na mas maganda kesa doon. May ibang lalaking kayang i-offer yun sa'yo. Saka ako, may bagahe pa ako sa buhay. Nanay ko, tsaka 2 kong kapatid. Ikaw, isa lang. Kapag nakapagpatapos ka, magiging okay na.
Tama lang na mag-settle down ka sa kayang magbigay ng mas magandang buhay sa'yo. Napailing si Karen. Kung matatapos ang responsibilidad niya kay Junjun, magpapahinga siya kasama ang tao na magpapasaya sa kanya. Hindi niya kailangan ng isang taong kayang ibigay ang lahat. Gusto niya lang ng isang lalaking nasa kanyang tabi kapag kailangan niya. Muling umiling si Karen. Alam mo ba kung bakit ako pumunta dito? Kasi nitong mga nakaraang araw na hindi ka dumadaan sa bakery, parang may kulang sa umaga ko. Kahit sumasama ako kay Paulo, wala akong ibang maisip kundi ikaw, Nado. Karen, Nagpatuloy siya. Si Paulo, oo, may pera siya. Marami siyang pwedeng maitulong sa akin. Kaya niya akong bigyan ng magandang buhay. Pero habang nagsasalita siya tungkol sa mga bagay na yon, napansin ko na hindi ako ganun kasaya na makinig. Hindi ko maramdaman ang parehong saya na nararamdaman ko kapag may isang jeepney driver na nagkakwento tungkol sa mga pasahero niyang makukulit. Napatawa ng mahina ang ilang driver sa malayo. Masama namang napatingin si Nado sa mga ito. Kaya hinawakan ni Karen ang pisngi ng binata. Gusto niyang sa kanya lang ito muna tumingin. Hinaplos niya ang mukha ni Nado. Ang gusto ko pala, hindi buhay na puno ng pera pero walang saya. Ang gusto ko ay buhay na simple pero may taong nakakaintindi sa pagod ko. May taong handang tumawa kasama ko kahit sa mga maliliit na bagay lang. Napabuntong hininga siya. At ang taong yon ay ikaw, Nado. Ikaw, hindi si Paulo, hindi ibang lalaki. Ikaw, umawang ang bibig nito. Ako? Tumango si Karen. Oo, ikaw. Gusto kita. Gustong gusto kita. Nado, sana nararamdaman mo at sana tama na gusto mo rin ako. Kinilig ang mga kasamahang driver ni Nado. Bahagya siyang natawa pero si Nado natulala na lang sa kanya. Parang hinahanap sa kanyang mukha kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi. Pagkatapos ay nagsalita si Nado ng mahina. Karen, sigurado ka ba? Ngumiti siya ng bahagya. Sigurado, gusto talaga kita at wala akong ibang pipiliin kundi ikaw. Yayakap na sana sa kanya si Nado pero agad itong umatras. Amoy kalsada ako. Subalit si Karen ang mismong lumapit at yumakap kay Nado. Wala akong pakialam. Kahit amoy kalsada ka, okay lang. Simula ngayon, sasanayin ko ng ilong ko sa amoy ng kalsada. Kasi alam ko, ito ang amoy ng lalaking para sa akin at ang lalaking alam kong magsisikap para maging matiwasay ang buhay. Muli siyang natawa nang tuksohin ng mga driver si Nado. Pinipilit ang mga ito na magpapansit ang binata. Humalakhak na rin si Nado at pumayag sa gusto ng mga ito. Simula ng araw na yon, naging sila na nga ni Nado. Masayang masaya si Karen sa desisyong yon. Alam niyang wala siyang pagsisisihan. Gayunpaman, kailangan niya pa rin kausapin si Paulo. Kailangan maging klaro rito ang lahat. Ayaw niya naman itong paasahin. Mabuti na lang at nakapunta ka, saad ni Karen. Halika, pasok ka, Paulo. Pumasok naman ito at may tipid ng ngiti sa mga labi. Oo. Saka naalala ko na open nga pala ng tita mo na gusto mo raw mag-abroad. Ano, magpapatulong ka na ba sa akin? Napakagatlabi si Karen. Sayang ang opportunity na yon. Halos isubo na sa kanya. Pero nakapili na siya at paninindigan niya yon. Wala na sa isip ko yan, saad ni Karen. Naisip ko na baka hindi ko kayanin ang mag-abroad. Hindi ko kayang mawalay kay Junjun at sa taong mahal ko. Ayoko rin na magkaroon ng utang na loob sa'yo. Nakakahiya, lalo na't wala akong maisusukli sa'yo, Paulo. Tumaas ang mga kilay ng binata. Parang naintindihan agad kung saan papunta ang kanilang usapan. Binabasted mo na ba ako? Marahan siyang tumango. Sandaling natahimik si Paulo. Parang nag-iisip at pinoproseso pa ang kanyang mga sinabi. Maya-maya ay muli itong ngumiti. Alam ko na darating to. Natatanggihan mo ang panliligaw ko. Napayuko si Karen. Pasensya ka na. Tumango si Paulo. It's okay. Naintindihan ko naman. Sayang lang.
Para sa akin, ideal kang asawa. Nasa iyo ang lahat ng hinahanap ko. Pero ramdam ko rin na hindi ka masaya. Bakit? May mahal ka na bang iba? Oo, sagot niya rito. Simpleng lalaki lang siya pero mahal ko. Napangiti si Paulo at naintindihan agad yon. Well, sana maging masaya kayo. Don't worry, no hard feelings. Wala akong pinagsisisihan. Masaya ako na nakasama kayo ng kapatid mo. Tumango siya at marahang tumingin dito. Pasensya ka na talaga. Alam kong mabuti kang lalaki. Nararamdaman ko naman yon. Swerte ang babaeng mamahalin ka. Sana makatagpo ka ng babaeng matino at magmamahal sa'yo. Muling napangiti si Paulo. Maya-maya'y nagpaalam na ito sa kanya. Pagkaalis ng bahay, nagkatinginan sila ni Junjun. Alam ko na gusto mo si Paulo para sa akin. Sa tingin mo, tama ang desisyon ko? Tanong niya sa kanyang kapatid. Tumango si Junjun. Oo ate, kung magpapasaya sa'yo, tama lang yun ate Karen. Oo, boto ko kay Kuya Paulo. Kaya tayong bigyan ng magandang buhay. Pero ate, ikaw naman yan. Partner ang pipiliin mo, kaya alam kong tama ang desisyon mo. Inakbayan ni Karen ang kanyang kapatid. Salamat. Maayos naman ang nangyari. Hindi nagalit si Paulo at tinanggap lang. Kay Tita Lorna lang talaga naging big deal ang lahat. Ano ka ba naman Karen? Hindi mo ginamit ang utak mo. Bulalas ni Tita Lorna. Nakahain na ang ginto sa'yo, hindi mo pa kinagat. Bakit mo naman binasted? Tinanggihan mo pa na magpatulong para makapunta ka sa abroad. Tita, okay lang po yun. Binigyan niya lang ito ng isang ngiti. Kontento na po ako sa buhay ko rito. Kaya ko naman pong pag-aralin at buhayin si Junjun kahit na nagtatrabaho lang ako sa bakery. Masaya naman po ako. Saka boyfriend ko naman po si Nado. Umismid naman ang kanyang tita. Isang jeepney driver ang pinili mo kumpara sa isang engineer sa Dubai. Ay nako, ewan ko sa'yo Karen. Hindi ka marunong pumili ng lalaki. Hinayaan na lang ni Karen na magbunganga ang kanyang tita. Lilipas din naman yon. Opinyon din yon ng ginang. Ang mahalaga, pinili ni Karen kung ano ang kanyang gusto. Lumipas ang mga taon. Pagkatapos niyang mapagraduate ng high school si Junjun, nagpakasal na sila ni Nado. Kaya na naman ni Junjun pag-aralin ang sarili nito. Sa pamilya naman ni Nado, namatay na ang nanay nito noong nakaraang taon. Ang mga kapatid tumulong na rin na pag-aralin ang sarili. Hindi naging madali ang buhay pero paunti-unti nakakausad naman sila. Paglipas ng panahon, ang asawa ni Karen, jeepney driver pa rin. Siya naman, nasa bahay lang pero may sarili ng bakery. Si Junjun ang nagpagawa at nagbigay ng puhunan sa kanya. Pangbawi raw sa mga ginawa niya para rito. Lumaki na ang pamilya nila. May 3 na silang anak ni Nado. Isang lalaki at 2 babae. Hindi marangya ang buhay nila. Madalas ay sakto lang ang kita sa pang-araw-araw. Minsan ay kulang pa, pero kahit ganon, masaya sila. Ma, biglang sabi ng kanyang anak na babae habang naglilinis ng kuko. Napatingin si Karen. May itatanong lang po ako. Umangat ang ulo ng dalagita at tumingin sa kanya. Ma, totoo po ba na may nanligaw sa inyo dati na mayaman? Napangiti si Karen ng bahagya. Sinong nagsabi sa'yo? Si Lola Lorna po, sagot ng anak niya. Sabi niya daw may lalaki na galing sa ibang bansa na gusto kayong pakasalan. Tahimik si Karen sandali habang tinatahi ang uniforme ng kanyang bunso. Oo, si Paulo. Napatingin ito sa kanya. Ma, bakit hindi niyo po siya pinili? Kung ako yun, pipiliin ko po agad. Napatingin si Karen sa anak. Bakit mo naman nasabi yan? Ayaw mo ba sa papa mo? Hindi naman po. Mahal ko po si Papa. Parang prinsesa po ako sa kanya. Pero, kasi po, kanina dumaan kami ni Kuya sa may malaking bahay sa kanto ng bayan. Tapos sabi ng kaibigan ko na kay Paulo daw po yun. Ang laki po ng bahay nila ma. May 2 kotse pa nga po sa garahe at may gate na automatic na bumubukas kapag may papasok na sasakyan. Kaya naisip ko po bigla, paano kung si Paulo po ang pinakasalan nyo? Baka mas maganda po ang buhay mo, Mama.
Ibinaba niya ang tinatahi at tumingin sa anak. Nina, kung siyang pinakasalan ko, wala kayo ng mga kapatid mo. Alam mo, totoo na mayaman si Paulo ngayon. Noon pa man, marami na siyang plano sa buhay at malinaw sa kanya kung anong klaseng kinabukasan ang gusto niya. Kung pinili ko siya, siguro nga may malaking bahay ako, may kotse, at hindi ko na kailangan gumising ng madaling araw para sa bakery natin. Pero may isang bagay na napagtanto ko noon pa man. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Minsan, ang mas mahalaga ay kung sino ang taong kasama mo habang hinaharap mo ang hirap ng buhay. Napakunot ang noo ng anak niya. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Ngumiti si Karen. Ang ibig kong sabihin, anak, kahit hindi mayaman ang tatay mo, alam ko na kapag dumating ang panahon na kailangan kong umasa sa isang tao, siya ang unang tatayo sa tabi ko. Alam ko na kapag may problema tayo, hindi siya tatakbo palayo. Lalaban siya kahit mahirap, kahit pagod, kahit halos wala nang natitirang lakas sa katawan niya. Napangiti siya habang iniisip si Nado. Ang tatay mo, kahit wala siyang maraming pera, may isang bagay siya na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. May puso siyang handang ibigay ang lahat para sa pamilya niya. Yan ang dahilan kung bakit kahit jeepney driver lang siya pa rin ang pinili ko. Nais niyang maintindihan ng mga anak niya kung bakit niya pinili si Nado. Gusto niyang makita ng mga ito kung anong nakita niya sa asawa. Ma, ibig sabihin po ba, hindi kayo nagsisisi na si Papang pinili niyo? Tanong pa ni Nina. Hindi na nag-atubili si Karen at mabilis na umiling. Hindi, kahit kailan, wala akong pinagsisisihan. Si Nado ang hiniling ko sa Diyos na maging klase ng asawa. Kung babalik man ako sa nakaraan at papipiliin ulit kung sino ang pakakasalan ko, hindi pa rin magbabago ang sagot ko. Pipiliin ko pa rin ang tatay ninyo kahit hindi kami mayaman. Alam kong masaya ako sa piling niya. Sa sandaling yon, may narinig silang pamilyar na tunog ng jeep sa labas ng bahay. Napangiti si Karen. Parang dumating ng tatay ninyo. Biglang tumayo ang dalawang bata. Papa! Bumukas ang pinto at pumasok si Nado. Pawisan, medyo marumi ang polo dahil sa buong araw na pasada. At halatang pagod, pero matamis naman na nakangiti. Ahoy! Sabi niya habang tumatawa ng malakas. Ano to? Parang may welcome committee ako ah. Yumuko si Nado at niyakap ang dalawang anak nila. Grabe kayo ah. Parang isang linggo akong nawala. Papa? Sabi ni Nina at lumingon sa ama. May tinanong ako kay mama. Napatingin ito kay Karen. Talaga? Ano naman yon? Tinanong ko po si mama kung bakit kayong pinili niya kahit may mayaman siyang manliligaw dati. Tapos sabi niya, mahal na mahal daw niya kayo kasi kahit hindi kayo mayaman, alam niyang ibibigay mo po ang lahat para sa pamilya natin. Napakamot si Nado sa ulo. Talaga? Ganun bang sinabi ng mama niyo? Binikot lang ako niyan. Natawa si Karen sa kalokohan ng asawa niya. Gayunpaman, binawi rin naman ito agad at mabilis na naglambing. Siyempre, joke lang yon. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya walang duda na pipiliin ko siya at pipiliin ako ng mama niyo. At habang pinapanood niya ang asawa niyang tumatawa kasama ang mga anak nila, napagtanto ni Karen ang bagay na matagal na niyang alam. Hindi man marangya ang buhay nila, hindi man sila mayaman, pero sa bawat gabing magkasama sila sa maliit nilang tahanan, sigurado siyang pinili niya ang tamang tao. Ang aral ng kwento ay paalala sa ating lahat na hindi nasusukat ang tunay na kaligayahan sa dami ng pera o sa laki ng bahay na mayroon tayo. Minsan, mas mahalaga ang taong handang samahan tayo sa hirap at ginhawa. Ang taong nakakaintindi sa ating pagod at patuloy na lumalaban para sa pamilya, kahit mahirap ang buhay. Sa dulo, ang tunay na yaman ay hindi nasa material na bagay, kundi nasa pagmamahal, pagtitiwala, at sa simpleng buhay na pinupuno ng tunay na saya kasama ang mga taong mahal natin.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.